Natanong niyo na rin ba kung ano ang gagawin ng tao kapag nakarating siya sa langit? At ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa ganitong usapin? At ano pa yung malalaman natin sa mga katotohanan pagdating sa langit? Karamihan ng alam ito'y punong-puno ng ulap at napakabusilak at sobrang puti, sobrang liwanag sapagkat nandun ang Diyos. Ang langit po ay perpekto at puro kagandahang bagay at loob ang makikita natin at mararanasan natin doon. Pero ano nga ba mga specific na gagawin natin? Kadalasan, ang alam ng karamihan, lagi na lang magpupuri at lagi mag-aawitan na lang po doon. Pero merong sinasabi ang Biblia na pwede natin i-consider na mangyayari po sa langit kapag tayo ay napunta na sa lugar na iyon, sa perpektong lugar at sa tahanan mismo ng Panginoon niya. Makikita nila ang kanyang mukha at isusulat sa mga noon nila ang kanyang pangalan. Dumating na po ba sa punto na imagine na lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Magkakaroon tayo ng tiktok sa kanyang tagiliran. Pagdating po sa banal na espiritu o sa New Testament, nung si Jesus ay binautismuhan na siya ay parang kalapati, bumaba po. Yun lang ay paghahalin tulad, mukha lang kalapati o mukhang parang may pakpak at ibon. Pero hindi po yun nangangahulugan na yun mismo ang itsura ng banal na espiritu. Pangalawa po, makikita po natin doon na meron tayong sariling lugar. Meron tayong space, meron po tayong bahay na ginawa ang Panginoong Jesus. Ang sabi po ng John chapter 14 verse 2 hanggang 3, sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Ang sabi po ng binasa natin sa Ang Salita ng Diyos version, sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. So, nagkaroon lang po mga kapatid ng salin po ng version dito ng Tagalog. Pero pag tinignan natin sa Tagalog version po ng King James version na mas malalim, na mas malapit po sa original, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. So, hindi po siya silid, tahanan. So, mas malawak at mas malaki po. Hindi lang po silid at kwarto ang meron po doon sa langit. Pinigyan tayo o pinagpiprepare tayo ng Panginoon ng tahanan. Sabi po na English version po, in my Father's house are many mansions. Hindi lang po maliit na space o silid, kundi mansion, kapatid. Yun po ang nakalagay mismo sa Biblia. Kaya si Jesus po, inihintay ang pagdating natin doon, tayo po ay makakasama na magpakailanman. Napakaganda po, pagbulay-bulayan nun. Kahit wala po tayong sariling property, pagdating po sa langit, meron po tayong sariling lugar. At merong space na inilaan ng Panginoon para sa atin. Baka po nagtatanong kayo mga kapatid kung ano gagawin natin sa langit, kung lagi ba tayong magpupuri, lagi ba tayong aawit sa Panginoon, wala tayong gagawin kundi tumugtog kung may instrumento man doon. Pero ang totoo ng mga kapatid, kung ano ang binigay sa atin dito sa lupa sa pananambahan, ibinigay rin po sa atin kung ano gagawin natin doon po sa langit. Sabi ng Isaiah chapter 66 verse 22 hanggang 23, sinabi ng Panginoon kung papaanong ang bagong langit at ang bagong lupa na aking gagawin ay mananatili magpakailanman. Ang inyong lahi ay mananatili rin magpakailanman at hindi kayo makakalimutan. Sa bawat pasimula ng buwan at sa bawat araw ng pamamahinga, ang lahat ay sasamba sa akin. It's a normal na service din mga kapatid na pwede tayong pumunta sa araw ng pamamahinga, tayo ay magsasama-sama din mga kapatid. May gathering po, may service. Di natin alam kung ano rin ang pwedeng gawin natin doon bago tayo magpuri at sama-samang sambahin ng Panginoon. Kaya yung mga dadaang araw pa, pwede nating isipin na pwede tayong magtrabaho doon, pwedeng naglilingkod tayo doon sa ibang mga bagay. Pangatlo mga kapatid na pwede nating malaman, makikita na po natin doon yung mga bagay na hindi maipaliwanag na nakalagay po sa scriptures. Tulad na lang mga kapatid ng mga anghel. Tulad na lang nakalagay sa Ezekiel chapter 10 verse 14, ang bawat kerubin ay may apat na mukha ng kerubin, ng tao, ng leon at ng agila. Sa ibang version po mga kapatid, sabi dito, parang agila, parang leon, sabi doon, ang mukha ng kerubin, parang mukha ng tao. Inihahalin tulad lang po mga kapatid sa figure na nakikita sa mundo. Pero ang totoo nun, hindi po yun yung detalyadong itsura ng nakita sa Ezekiel chapter 10 verse 14 at saka sa mga ibang passage pa po. Meron pa po doon makikita na mukhang gulong, yung gulong na yun punong-puno ng mata. At sa gulong na yun, nakapaikot din doon yung isang gulong. Kaya mga kapatid, hindi ma-describe, inahalin tulad lang ng itsura na nakita natin dito sa mundo, doon sa nakita nila na imahe na galing po sa langit. Para ma-picturize lang po natin at mas maunawaan nating mabilis kung ano po ang nakita nila. Pagdating natin sa langit, makikita po natin, mas marami pa po. Hindi lang po iyon, mas marami pa po mga kapatid. Makikita natin kung ano ba talaga yung iba't ibang
ibang itsura pa po. Kaunti pa lang po yung na-describe dito sa Bible, pero pagdating sa langit, grabe po, mamamangha po tayo sa mga kaibang nilalang at itsura na mapapakita sa atin sa pagdating po natin sa langit. Pang-apat mga kapatid, tayo po ay mamumuhay na ng merong kapayapaan na walang iniintindi at walang inaalala. Ang lahat po ay napakaganda at napakabuti na po. Wala na nga pong kasamaan at wala nang masasama. Tayo po ay payapa. Wala na po mga kapatid na mababanghis na hayop. Tayo po ay makakapanahan na ng merong kapayapaan. Dahil nandun na po ang perpektong lugar at perpektong kapayapaan. Kasama tayo nahahatol pag naghatol na o humatol na ang Panginoong Jesus. 1 Corinthians chapter 6 verse 2 hanggang 3. Hindi nyo ba alam, sa mga huling araw ay tayong mga banal ang hahatol sa mga tao sa mundo? At kung kayo ang hahatol sa mga tao sa mundo, wala ba kayong kakayang hatulan ng maliliit na bagay na iyan? Hindi nyo ba alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? At kung kaya natin gawin ito, mas lalong kaya nyong ayusin ang mga alitan sa buhay na ito. Hindi yun pagyayabang mga kapatid, o kaya naman yun yung dahilan kung bakit ka naglilingkod sa Diyos. Gusto mong humatol. Dahil nagtagumpay ka mga kapatid, isa po yan sa inihanda ng Diyos sa kanyang mga anak, sa mga nagmamahal sa kanya. Pangpito po at panghuli mga mangyayari po pag tayo nasa langit, we will reign with Christ. Tayo po ay maghahari kasama ng Panginoong Jesus. Sa lahat po mga kapatid na itinanggi si Jesus bilang Diyos, sa lahat ng mga antikristo na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng Panginoong Jesus, makikita ng buong nilalang na si Jesus ay maghahari kasama ng kanyang mga banal, ng kanyang mga pinili. Ang sabi po ng Revelation chapter 20 verse 4, pagkatapos may nakita akong mga trono at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila sa salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahin nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa kung ikaw ay matagal ng Kristiyano at naglilingkod sa Diyos. Ikaw man ay manggagawa, ikaw man ay pastor, matagal na naglilingkod. Napakaganda ng ihinda ng Panginoon para sa atin, para sa kanyang mga banal, para sa lahat na magtatagumpay. Si Jesus pa rin ang naghahari sa mundong ito. Hindi aksidente na napakinggan mo ang ganitong klase ng pangangaral. Kung first time mo palang narinig ito, pinapaabot ng Panginoon at siya lang ang daan ng katotohanan at tambuhan. Ating kasuling part ng video ito. May tanong ka, let me know in the comment section, try ko sagutin. At kung may request ka na topic na pwede natin gawin sa susunod na content natin, let me know. Lagay mo lang sa comment section. Kung may prayer request ka at nahihiya kang ilagay yan sa comment section, pwede ka makipag-communicate sa akin sa Door of Faith Church San Juan La Union na FB page natin. Meron din akong account na Gabueno sa Facebook at sa Instagram. Huwag ka mahihiyan makapag-communicate sa amin kapatid. At kung gusto mo pa ng mga ilang ministry na makikita dito sa Destino, dalaw ko lang sa Door of Faith Church San Juan La Union. Salamat kapatid. Kung gusto mo rin makipag-communicate, mga donation na ibibigay sa ganitong larangan ng paglilingkod, pangangaral ng salita ng Diyos, free mga kapatid at tayo tumatanggap ng mga ganyang bagay to expand the kingdom of God. Salamat. Mag-send na rin tayo mga kapatid ng mga details tungkol po sa donation, mga emails, mga GCash number sa description box. Salamat kapatid. Hanggang sa susunod pagkikita natin. God bless po.